Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Ben. Same po sa comment ng isa nyong subscriber, minsan po nakakatakot na magkwento. Kasi marami pong basher pero mag-iisip ka ulit. Para sa kanila ba kaya ka magkikwento o dahil gusto mo lang talagang magkwento? Tama, ayan. Huwag niyang pansinin yung mga basher. Kuya E, super relate po ako sa mga tito stories na ina-upload mo. And kahit sabihin na incest yun, nangyayari talaga dahil sa may likas na L ang tao. L na nagdadala sa atin sa apoy kahit pa nga sarili nating kadugo o kapamilya. Ang kwento ko po ay tungkol po doon. Tungkol po ito sa aking Chodomeng, ang taong una kong karanasan. Kaya nga po sa ayaw, sa mga ganitong story, pwede na po kayong mag-skip, sabi nga. Masasabi ko Kuya E na si Chodomeng, higit man na may edad sa akin ng 15 years ay hot pa rin sa edad niyang 35 nang mangyari ang hindi ko makakalimutan. Kapatid siya ni Papa, Kuya E, na galing sa probinsya. Masasabi ko na sa edad niyang 35 na yon ay marami ang mabibighani sa kanya kasi sobrang ganda ng katawan niya, ng kanyang bisik. Sa bukid ba naman ang trabaho niya at ang kanyang angking pagkamoreno ay lalong mas nagpa-guwapo sa kanya. Malinis sa katawan, magandang mga ngiti. Hindi ko akalain na may mga ganun pala na tao na tipong kapag nakita mo ang katawan ay halos hindi mo makalimutan. Nagpunta siya sa amin at pansamantalang maninirahan upang mag-ayos po ng mga papeles niya, Kuya E. Hindi ko makakalimutan yung unang araw na nakita ko ang lahat. Magkalapit po kasi ang kwarto ko at ang kwartong tinutuluyan niya, ang kwarto ng kapatid ko na nasa ibang bansa na. Hindi siguro naisip ni Chodomeng na nasa bahay pa ako. Aktong nagpupunas ng tuwalya, nakabuyangyang ang mahaba ngunit hindi pa buhay na paps. Maaga kasi akong pumapasok at siya na lang po yung naiiwan sa bahay. May pasok si Papa, si Mama at si Mama naman ay nasa ibang bansa at ang aking kapatid din ay pumapasok din sa eskwela. Literal na napalunok ako sa kakisigan ng aking tiyo Domeng. At mula noon Kuya E ay nagsimula na ang mga pantasya ko. Sabi sa akin ni Tiyo Domeng, "Oh, nandyan ka pala." Wika niya na pakiwari ko ay hindi man lang nagulat na naroon ako. Sinabi lang niya na, "Pamangkin, bakit nandito ka pa?" Hindi man lang uli nagtapis Kuya E si Chodomeng. Sinadyaman niya o hindi yon, nagdulot sa akin yun ng sabi nga, pagpantasya. Pero naisip ko, mali yun dahil siya ay tiyuhin ko. Kadugo, kapamilya nga. Pinilit ko na sabi nga ay wag isipin yung mga bagay na yun Kuya E sa aking tiyo pero hindi ko talaga maiwas-iwasan. Lalo na at sa pagitan ng aming mga kwarto ay may maliit na butas na lagi kong pwede siyang masilip ng hindi nalalaman. Oo Kuya E, naging hobby ko na po ang palagi ang pagsilip sa kwartong tinutuluyan ni Chodomeng. Kapag bagong ligo, hanggang sa isang gabi Kuya E, pagsilip ko ay may ginagawa siya na ikabibigla ko. Naglalaro ng pops si Chodomeng. Ang kauna-unahang pagkita ko sa angking pagkakatayo ng kanyang pops na super sa standing ovation. Naglaway ako Kuya E at sinabayan ko siya nang hindi niya nalalaman. Nakita ko rin kung gaano yon karami ng sumabog kaya naman masasabi ko ako ay lalong natakam at nagpantasya pa. Mahirap kalimutan ng ganong tagpo. Tipong kahit minsan sa eskwela kapag naisip ko
ay mag-standing ovation na lang sa akin. Isang gabi Kuya E, nang wala si Papa habang ang mga kapatid ko naman ay nasa kina Lola, kami lang ni Tio Doming. Tinawag niya ako. Tinanong niya kung nag-iinom daw ba ako. Sabi ko hindi po. Sinabi niya sa akin huwag daw akong mag-alala dahil hindi ako isusumbong kay Papa. Doon sa kwartong tinutuluyan niya Kuya E ay nag-set up kami ng inuman. Kuya E, sabi ni Tio Doming, malapit na raw siyang umalis. Sabi ko, ganun po ba? O pamangkin, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko, yung butas na yan. Nagulat ako sa sinabi niya at kinabahan. Sinasadya kong makita mo pamangkin ang ginagawa ko. At hindi ako magagalit sa'yo. Pamangkin, sana sa atin-atin na lang din ito. Tara dito. Wika ni Tio Doming. Sabi ko, bakit po? Basta lumapit ka. Yung ngiti ni Tio Doming, yung tila ba, ang bait-bait niya. Lumapit ako at kinuha niya ang kamay ko. Nagulat ako na hinalikan yon hanggang sa hinila papunta sa bahagi ng kanyang shorts. Kuya E, nanginginig ako na ipinatong niya doon ang aking kamay. Tila ba pinagtulakan sa kanyang paps. Sabi niya sa akin, pamangkin, pwede mong gawin ang gusto mo basta atin lang at wala kang pagsasabihan. Doon siya nakaupo sa kama habang ako ay tila ba nakaluhod. Di man ako sumasagot, nagulat naman ako sa ginawa ni Tio Doming. Tinanggal na niya yung pantaas niya at pambaba, briefs na lang ang naiwan. Nakita ko rin siya na tango na ng tango, waring sinasabi na gawin ko na. Inumpisahan kong hawakan yon Kuya E hanggang sa maramdaman ko na ang pag-standing ovation. Malaway. Ikinagulat ko lalo nang mahawakan ko na. Hindi kaya ng isang kamay ko. Inumpisahan kong lantakan. Nakakahalina ang boses ni Tio Doming at sinabi, nagalingan ko pa raw. Nag-umpisa na akong tila ba kumakain ng paboritong pagkain. Matagal kong nilantakan at nilaro. Hanggang marinig ko na si Tio. Sa akin siyang bibig sumabog at hindi ko alam bakit ganun pero nasarapan ako. Hindi ko ma-imagine Kuya E kung ano yung feeling nun. At sinabi sa akin ni Tio, ilang araw na lang siya magstay at pwede kong gawin sa kanya kung gusto ko pa. Kuya E, tinanong ako ni Tio sa sumunod na araw kung pwede raw ba akong pasukin pero sabi ko, natatakot ako. Hindi na niya ako pinilit Kuya E kundi nagpalantak na lang. Walang araw akong sinayang sa mga pagkakataon na kasama ko si Tio Doming. Lumilipat ng palihim sa kwarto niya kapag gabi. Hinahayaan ko din siya na kumiskis lang sa likod ko. Sabi ko kasi hindi ko talaga yata kakayanin. Pero may kung anong pumasok sa aking isipan sa huling araw niya sa amin. Gusto ko na subukan sa likuran ko. Sabi niya kung sure daw ba ako. Sabi ko alam ko po masakit Tio pero kakayanin ko. At Kuya E, sa laki ng kay Tio Doming ay punit talaga ang aking likuran. Pero nakaya ko naman at mas pinili na enjoyin. Masasabi ko na masakit talaga pero ginusto ko. Masakit dahil nilagnat ako kinabukasan. Sinabi sa akin ni Tio pasensya na pero sinabi ko na ginusto ko naman. Umalis si Tio Doming na iniwan sa akin yung alaala. Pero yun na po ang huli naming pagkikita Kuya E. Dahil till now po ay hindi pa siya nakakauwi for 7 years straight. Pero pinapadalhan at binibigyan niya ako ng pera at mga gamit. Kuya E, si Tio Doming ay may asawa at pamilya na nung mga panahon na nasa amin siya. At this December po, uuwi daw siya after ng mahabang taon abroad. At 42 years old na siya, hindi ko alam, Kuya E, if may mangyayari ulit sa amin kung mapasyal siya. Pero parang gusto ko pa rin dahil siya yung una kong karanasan. Hanggang dito na lang po Kuya E at patanggan na lang po ng mga hindi kaaya-ayang words. Salamat po. Ben, okay naman. Wala naman siyang hindi kaaya-aya pero yun, sa huli ko na rin nabasa. Pero yun, okay naman yung istorya. Well,
yung mga bashers, hindi na rin naman mawawala yun. At saka, syempre, yung kwentong ganito, halimbawa, yung sinasabi ko lagi, di ba, na sa kabataan, ganyan, pwede kang, it's either na-abuse ka, pero nasa tamang edad ka na, no? So, alam mo na yung mga ginagawa mo sa buhay at, mukhang may aabangan na kwento ang ating mga listeners at kung ano man yung mga mangyayari, abangan po natin. So, mag-ingat-ingat ka din, Ben, if ever, kasi may pamilya na rin pala kahit nung nandun siya sa bahay ninyo, no? Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.